Magandang tanghali po mga kapato. Andito po tayo ngayon sa ating alagaan ng ating mga Muscovy duck. Tayo po ay sinecure natin yung bahay ng mga pato natin. Lalo na yung mga maliliit. Kasi may malakas daw na bagyo. Kaya ang ginawa po natin mga kapato ay pinalabas na po natin yung mga medyo malalaki na dito sa lagayan ng mga maliliit nating mga pato. Ayan na po sila mga kapato, yung yung mga maliliit natin ngayon binaba na po natin. Ang dinagdag dyan mga kapato ay yung bagong pisa, kasi may bagong pisa po tayo na 12 pieces na naman po yung lumabas mga kapato, yung bagong pisa natin. Yan na po yung mga naidagdag mga kapato. Yung mga mas bata po, nakapagpalabas po tayo ng kulang-kulang 20, 19 po yung nailabas natin dyan mga kapato. Ayan, yung naidagdag naman po natin mga kapato ay 30 plus. Tapos yung naiwan na mga 20 plus, kaya 60 po mahigit yan mga kapato. Yan. Kaya ang ginawa po natin mga kapato, yung lalagyan po natin yung bahay nila ay ganyan po mga kapato. Sinaraduhan po natin dito. Sarado na po yan, dati open yan. Tapos may ilaw na po sila dyan mga kapato. Yun. Yan. May ilaw sila. Kaya kung sakaling ganyan, nilagyan pa rin po natin ng parang dyan na yero. Kaya pag umulan po, tapos pag may hangin, hindi sila masyadong may stress at mamatay. At sigurado magkakasipon po mga yan. Yung mga ano po natin, marami pa rin pong namimisa mga kapato. Mga pato natin, may namimisa, may nangingitlog. Ayan. Isa, dalawa, ayan, lumabas, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, 10, 11. May 11 pa po tayong namimisa mga kapato. Sabihin na lang natin tagka 10 sila. May 110. Kung sakaling papalarin yung mga itlog nila, ang mga buhay, yung magiging sisiw nila mga kapato. Manghuhuli na sana tayo ng i-deliver natin bukas kapato sa Kamalanyugan, kaso nga lang may bagyo po, kaya hindi na po tayo yun na lang tayo matutuloy. Kasi baka siyempre mahirap yung daan dahil lubak-lubak, hindi pa po na semento yung sementado yung daanan natin sa shortcut.
papuntang Camalanyugan. Oh. Yan. 20 na inahin po yung kwan. 20 na babae yung order po nila doon. Ibibigay natin doon. Ang presyo po yung kwan, yung live niya is 250 po mga kapato, kasi delivery pa po yun. Yung bibili kasi mga kapato ay walang iba sa akin, kaya ihahatid ko na lang kapato. Nagkakaya naman kasi yung bibili na yun ay kapatid ko po mga kapato sa Camalanyugan. Ayan. Doon po yung ibang pinalabas natin mga kapato. Kikita natin medyo mas maliliit sila. Tanghali po dito sa amin kapato, pero hindi masyadong labas yung araw dahil nasa gawa nung bagyo na paparating mga kapato. Hindi masyadong mainit. So, ito po yung bagong pisa natin mga kapato. So, ayan, 12 pieces yung bagong pisa natin. Diyan pa yung ibang papapalabas natin mga kapato. Yan, yung apat na yan, 1, 2, 3, 4. Yung makikita mo talaga mga kapato. Ito naman yung mga breeder natin mga kapato. Yan. Hindi nila naubos yung pagkain nila, kaya tinakpan po natin mga kapato, dahil pag hindi natin tinakpan ay iba po ang kakain dyan, yung mga manok po. Kaya ilagyan po natin ng takip, sayang po pag ibang kakain. Yan na lang mga kapato. At saka konting kaalaman po mga kapato. Makikita nyo dito, bawas na bawas yung yung lupa dito. Binawasan po natin yan dahil kumuha pa tayo ng ng bali organic na po yan mga kapato, dahil maghalong tae ng pato at saka yung ipa mga kapato, kasi po nagtagal-tagal yan ay magiging lupa din yan mga kapato, pero fertilizer po siya kapato. Kaya kumuha po tayo, inilagay natin sa sako, tapos ang ginawa po natin ay ito na po nangyari mga kapato. Tingnan natin kung effective talaga ito kapato. Panibagong sideline mga kapato, pag nabuhay po to, pag ay sigurado pera po to mga kapato. Diyan ayan na po mga kapato. Ayan na po siya mga kapato, yung tae ng pato mga kapato. Ayun.
hanggang doon. Oh. Dahil mahal po ang luya, bumili po tayo ng luya. Yung 1 kilo 160 po dito sa amin mga kapato. Kaya yung 1 kilo po, ang napagtamnan po natin ay ito. Lahat po yan mga kapato. Yan. Bale 51 na sako po yan mga kapato. 51 na sako. Kung sakaling magiging 1 kilo po yung isang piraso, ay napakaganda po mga kapato. Kung sakali lang mga kapato, yan oh. Oh. Yan, puro tae ng pato yan mga kapato, na organic na po yan mga kapato. Yan. Oh. Tingnan po natin kung sakaling talagang epektibo po mga kapato. Oh. Hindi na tayo gagamit ng kahit anong fertilizer mga kapato, dahil ang pinagtamnan na po na natin ay fertilizer na po yan mga kapato. Tayo ng mga alaga po natin. Kaya yung mga ano po dyan mga kapato, yung gumaya po sa ating sa ating mga alagaan, o pag marami na po yung mga ano nyo, yung organic na ano sa pato nyo, ay pwede na po nating gamitin sa kahit ano pong halaman mga kapato. At makamenos po tayo sa anumang fertilizer, dahil fertilizer na po yung pagtatamnan natin mga kapato na galing sa tae ng ating mga alagang pato. Okay, at hanggang dito na lang po mga kapato, at God bless po sa ating lahat, lalo na po yung mga subscriber natin, at mag-ingat po kayong lahat, mag-ingat po tayo dahil po sa paparating na bagyong si Uwan. Thank you at marami pong salamat. God bless po sa ating lahat.